Sa datos ng PDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency, may 3.7 million drug users sa bansa. Kasama sa bilang na yan ang isang nanay na binugbog ang sarili niyang sanggol habang high sa droga. May exclusive report si Tina Panganiban Perez. May malaking pasasapisngi at black eye ang 2 buwang gulang na sanggol na ito nang iligtas sa mga barangay tanod sa San Mateo, Rizal. Iminuestra ng isang social worker ang nakita ng marami at nahuli ng CCTV camera na pambubugbog sa sanggol tanghaling tapat noong September 16. Ang salarin, ang sarili niyang ina na umaming nakadroga noon. Nakapiit ngayon si Arlene Gonzalez sa San Mateo Police Station. Pag naaalala ko po yung ginawa ko, nagsisisi talaga po sa nagawa ko yun. Babago na po talaga ako, ma'am. Promise po. Nabigla lang po ako. Madalas po ba kayong mabigla? Hindi po, ngayon lang po. Nakadroga daw po kayo, ma'am? Opo. Burado na ang CCTV video, pero handa raw ang mga nakasaksing barangay tanod at municipal social workers na tumayong complainant. Si Baby sinugod ng mga tanod sa ospital. Normal naman daw ang resulta ng CT scan at chest x-ray sa sanggol, pero patuloy siyang inoobserbahan. Nakalabas na ng ospital si Baby at ibinigay sa kustudiya ng kanyang lola na ina ni Arlene. Wala ng black eye si Baby. Nagulat daw si Lola Lydia nang ikwento ng kanyang mga kapitbahay ang nangyari sa kanyang apo at anak. Parang gusto kong durugin yung anak ko. Pumunta po ako ng kulungan natiran ko siya ng pagkain. Sabi ko, ginawa mo sa anak mo. Nanay, pasensya na. Mainit lang talaga ulo ko. Payat na masyado siya. Tapos didian pa siya ng bonggang-bongga nito. Malakas dumede ito. Sa sobra siguro niyang asan, nisip niya yung binaling niya dito sa bata. Ang galit niya sa ama, binaling sa bata. Patuloy na minomonitor ng Municipal Social Welfare Office si Baby. Kailangan daw muna magparehab ni Arlene bago siya palapitin sa bata. Hindi siguro namin hahayaan na makasama pa muna niya yung bata. Siguro i-advise namin na mag-undergo muna siya ng rehabilitation. Yung father, nung initially hindi rin namin malocate, and based doon sa background check namin, hindi rin namin dapat ibigay sa kanya yung custody that time. May mga issue na ang father ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, pero yon ay hindi namin pa na-confirm. Tina Panganiban Perez, GMA News.